O balikan natin si Senator Bongo at yung korupsyon niya. So, nalalaman natin, aside from the fact na ginamit ni Bongo si Chis Escudero, no, para mag-insert sa budget, no, sa BICAM, na mga budget na dapat sana sa DOH niya, isiningit niya pa, no, para mag-perform ng malasakit program. At ito yung dahilan actually kaya naging #1 si Bongo. Ano ibig sabihin nito? Ginamit niya yung kaban ng yaman para sa pangangampanya niya. O, bukod pa dyan, lumalabas sa investigation na ito pa lang si Bongo at yung tatay niya, nagkaroon ng malaking flood projects sa Davao at around 817 million. Anong siste? No? Nakipagkutsaba siya sa St. Gerard Construction na pag-aari ng mga Diskaya. So ano na, lumalabas na. Lumalabas na po na yung isang mga prominenteng Diskaya family na nag-i-scam sa flood project. Kakutsaba pala ni Bongo. Ngayon, ano yung sinasabi ng mga DDS senator? Na ang flood project scam nagsimula kay Marcos. Hindi, lumalabas na nung panahon ni Duterte, magkasama pa nga sila. Ginamit nila yung pondo ng yaman, nagkaroon sila ng mga project sa Davao Region. Revoke na ang lisensya ng siyam na Diskaya-owned corporations ngayong araw matapos mag-issue ng isang order ng Philippine Contractors Association Board o PCAB. Ayon sa PCAB Board Resolution No. 75, lumabag ang mga Diskaya sa Government Procurement Reform Act of 2024 matapos aminin ng tinaguriang flood control queen na si Sara Diskaya na pagmamay-ari nila ang siyam na kumpanyang kumukubra ng bilyon-bilyong pisong kontrata sa pamahalaan. Dahil daw dito, may posibilidad na mayroong sabwatan na nagaganap sa mga bidding. Sa hearing ng Blue Ribbon Committee noong isang araw, inamin ni Diskaya na naglalaban-laban ang kanyang mga kumpanya pagdating sa bidding ng mga proyekto. Bagay na ikinagalit ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. That is not a legitimate bidding. Dahil yung siyam na yon na naglalaban-laban sa isang award sa isang kontrata, iisa lang ang may-ari. So kahit sino doon, kahit sinong manalo doon sa bidding na yon, ikaw ang panalo. Dahil sa iyo lahat yun Correct? Kabilang sa mga revoke na lisensya ay ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at ang St. Timothy Construction Corporation na parehong nasa top 15 most favored firms ng DPWH ayon sa ulat ni PBBM. Ngayong araw, iniulat din ni Iloilo City Mayor Raisa Trenescu na ang dalawang kumpanyang ito nag-ooperate ng mga proyekto sa kanilang lungsod na walang valid permit. Nabiguraw ang dalawang kumpanya na makakuha ng permit at napilitang magbayad ng 3.1 million pesos na buwis. Depensa ng legal counsel ng mag-asawang Diskaya, hindi naman daw responsibilidad ng kontraktor ang pagkuha ng permit at DPWH daw dapat ang nag-aasikaso nito. Dagdag ni Attorney Cornelio Samaniego, hindi pa nila nakikita ang umano'y revocation order ng lisensya ng Diskaya firms. Sa pagkakaalam ko, may extension to submit mga documents. Pero kung nirevoke ka agad, surreptitiously, may problema po tayo sa due process. Sinabi rin ni Samaniego na handang humarap ang kanyang mga kliyente sakaling ipatawag muli sa mga isinasagawang investigasyon sa flood control scandal. Miss Diskaya, hindi po kita kilala. May tanong lang po ako sa iyo. Common practice ba ang joint venture sa construction projects? Yes po. Alam mo ba ang proyekto ninyo na naiulat kasi ngayong araw, ngayon lang, na joint venture nyo raw po ang CLTG? 2017? I think so, yes, before. Flood control ito? I can't remember. Natapos na bang proyekto ito? Alam ko tapos po yung mga project. Nagagamit na ito ng tao? I would think so, yes po. Kung meron pong pagkukulang o deficiencies or mali, ako mismo po ang magre-rekomenda sa committee ito. Nakasuhan kayo kahit kasama ang kamag-anak ko.